Sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kabilis ng panahon. December 18, 2023. Ibig sabihin nun ito, 13 days na lamang. Tapos na ang taong kasalukuyan. Madadagdagan na naman edad natin. Sa ulo ng ating mga balita ngayong pong Lunes, Bagyong Kamayan, naging tropical storm na. 8 lugar sa Mindanao, nasa ilalim ng signal number 2. Tigil pasada ng Piston at Manibela ipagpapatuloy din ngayong araw. Iniyak naman ang Department of Agriculture, may sapat na supply ng bigas ang bansa. Halos 150 milyong pisong halaga ng smuggled fuel na sabat ng Bureau of Customs sa Bataan. Speaker Martin Romualdez, hindi na pinalaki ang issue ng Super PAN ni BP Sara sa Japan. Pagsuporta sa mga leader ng bansa, sinang-ayunan. Veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, pumanaw na sa edad na 76. Higit naman sa 40 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa Iloilo, merong isang arestado. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumakas pa ang Bagyong Kamayan at ngayon isa na ang tropical storm. Kuling na mataan ang mata ng bagyo sa layong 275 kilometro east of Davao City. Habang kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Taglay ang lakas na hangin umaabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito nasa 80 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang signal number 2 sa mga sumusunod na lalawigan. Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Nakataas naman ang signal number 1 sa Southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng Eastern Samar, ganyan din ang Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. Signal number 1 naman ang nakataas sa ilang bahagi ng Agusan del Norte, rest of Agusan del Sur, central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng North Cotabato, northern portion ng Zamboanga del Sur, at northeastern portion ng Zamboanga. Sa bagtayan ng Pag-asa, kikilos ang Bagyong Kabayan, Pakanluran o west-northwest sa susunod na 2 araw. Mananatili itong tropical storm hanggang sa maglandfall sa Surigao del Sur o Davao Oriental sa susunod na ilang oras. Ingat po tayo sa lahat po ng ating mga kababayan. Pinangangambahang mas malalakas at mas mapaminsala ang mga susunod na bagyong darating sa Pilipinas bunsod ng climate change. Yan ang lumabas sa pag-aaral ng University of the Philippines Diliman College of Science Institute for Environmental Science and Meteorology sa pangunguna ni Dr. Rafaela Jane Del Pino at Dr. Jerry Bagtasa. Base sa kanilang simulation, ang mga susunod na bagyo ay tulad ni Yolanda. Yan din ang bagyong Ompong. Habang posible rin tumagal ang mga tatamang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas. Dahil na rin sa climate change, sinasabing mas mainit at mas malinsangan ang panahon na mararanasan ng Pilipinas base sa multiple climate projection para sa taong 2070 hanggang 2029. Ay, nako, kaya kailangan ingat po tayo, ha? Ay, mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter.
pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Sabi po ng grupong Sinag, 40 pesos na lamang ang kilo ng sibuyas. Ay alamin natin kung may katotohanan yan. Nasa Marikina Public Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27 Noche. Kuyang Angel, maayong buntag, 1 week before Christmas, Kuyang Angel, ang presyo ng bigas, yung local o tinatawag na special rice, 56 pesos ang kilo, Kuya Angel, habang yung willed milled rice, 48 pesos. Puntahan naman natin ang action word o yung isda tulad ng bangus, yung medium size, Kuya Angel, nako, 250 na ang kilo. Lalo na itong large size na bangus. Pang ihaw, tumaas rin na Kuya Angel, 290 na ang kilo. Ang tilapia naman, hindi rin nagpahuli sa pagtaas, 150. Lalo na itong GG o yung galunggong, 260 na Kuya Angel ang kilo. Pero yung alumahan ay ganun pa rin ang presyo, 320. Punta naman natin yung beef rump, 430 ang kilo. Beef brisket, 370. Ang kasim, 310. Liempo, 360. Habang ang whole chicken, 170 ang kilo. Itlog, about isa, Kuya Angel, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos pa rin. Puntahan naman natin yung ampalaya, 100 ang kilo, yung sitaw 170, ang pechay native 60 pesos, kalabasa 50, at ang paborito ni Miss Manu Cabral, ang talong 120 ang kilo, ang kamatis naman 60 pesos. Pero yung highland vegetables sa Kuya Angel, ox na ox pa rin ang presyo, kasi yung carrots 120 pa rin ang kilo, yung habichuelas 100, white potato 160, ang pechay bagyo 60, habang ang sayote 40 pesos. Nako, yung sibuyas pula, Kuya Angel, nakakalungkot, local 200 ang kilo. Sabi po, bumaba na sa 40. 200 pa rin na, Kuya. Mas hindi pa nga bumababa. Malo, tawagan nga natin yung Sinag. Saan kaya mabibili itong 40 pesos? Dito siguro sa farm. Sa farm, Angel. Yung onion white naman, Kuya Angel, 160. Ang white onion imported, 150 ang kilo. Sa mga naghahanap ng garlic imported, 170. Habang ang luya local, 180 ang kilo. Ang siling labuyo tumaas ng bahagya, nasa 250 ang kilo. Kalamansi 90, lakatan na 120, ang latunda 90, habang papaya solo 80 pesos. Ang mangga, Kuya Angel, nako, nakakalungkot. Dahil 260 na ang kilo ng mangga habang papalapit ang Pasko. Sugar white naman 80 pesos, ang sugar wash 79, sugar brown 80 pesos ang kilo. Palm oil 350 ml 30 pesos, at ang palm oil 1 liter 90 pesos. Sa mga mahihilig ng gumamit ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml 25 pesos, habang coconut oil 1 liter 90 pesos. Yan ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Monday morning, 1 week before Christmas dito sa Marikina Public Market. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako sa Kakasul-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche Kakas. Maganda umaga, Pilipinas! Ay kaya mga mamis ha. Nako, agahan ho ninyo paglo-laundry day ngayong araw ha. Kunot ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahira pa ng self kung sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and Semble Moon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Serya ng bloodletting activities ng Department of Health ipinatupad naman sa Tacloban, Leyte at Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32 Jimmy, maupay nga aga. Ipapatuloy pa rin ng Department of Health ngayong buwan ng Disyembre ang bloodletting activities. Ito ang sinabi ni DOH Donor Recruitment Officer Victoria Pagaraw sa isang panayam. Ayon kay Pagaraw na nakaschedule na bloodletting activities dito sa Leyte at Samar, isinagawa sa Verrahin Candelaria Paris sa Tacloban. Disyembre 18 naman ngayong araw sa bayan ng Babatgon, Leyte. Bukas sa Calbayog City, Disyembre 20,
sa Barangay 3, Balik sa Tacloban, Disyembre 21 sa bayan ng Palauliti. Tinutukan ito ngayon ang DOH sapagkat marami pang nangailangan ng dugo na pasyente sa ospital. Sa Eastern Visayas Medical Center Tacloban pa lang kada araw may 7 bags ng dugo ang kailangan. Hindi pa ito kasamang ibang mga ospital sa Tacloban para maligtas ang mga pasyente na kailangan ng saktong supply ng dugo sa mga blood bank. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, bumaba na sa 40 pesos per kilo ang farm gate price ng sibuyas. Farm gate pala. Yan po ay mula sa Ilocos Region sa kabila ng mataas na demand ito ngayong holiday. Ayon sa Bureau of Plant Industry Director na si Glenn Panganiban, nagsimula nang dumating ang mga imported na sibuyas sa target na makompleto ang 21,000 metric tons ng imported na sibuyas hanggang December 31. Ito ay makaraang payagan ng gobyerno ang pag-angkat ng 17,000 metric tons ng pulang sibuyas at 4,000 metric tons naman ng puting sibuyas. Dahil dito sinabi na Panganiban, maiiwasan ang paglobo ng sibuyas sa 720 pesos per kilo tulad ng nangyari noong 2022. Sabi ni Noche kanina, nasa mga 70 pa rin. Ano ha? Nag-iingat naman ang Department of Health ang publiko sa pagsasyaron ng mga tirang handa sa Christmas party. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, posibleng makalason o makasira ng tiyan ang mga tirang pagkain sa mga party, lalo na kung hindi ito nailutong mabuti o kaya naman ay naitabi ng maayos. Paalala pa ni Herbosa sa mga mahilig magsyaron at magbitbit ng malalaking Tupperware at saka yung iba, kulang na lang i-garbage bag yung laki ng plastic na bitbit. Ano ha? Kung magbabalot ng pagkain, mainam na piliin ang mga handa na hindi madaling mapanis. Bukod dito, pinaalalahanan din Herbosa ang publiko na sundin din ang balanced diet. Iwasan ang mga tinatawag na mapud, yung maaalat, matataba at matatamis. Lalo na kung kayo po ay hypertensive at diabetic. Kaya inuulit po natin sa mga mahilig mag-Sharon. Ayan na. Moderate your baon. Ayan. Yung iba kasi hindi pa nagsisimula ang party, nagbabalot na eh. Dami niyan. Oh. Samantala, nakumpiska naman ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Customs ang 147.48 million pesos na halaga ng smuggled na petrolyo sa Maribeles, Bataan. Kargado ng 136,000 liters ng diesel ang 5 truck na sinalakay sa pribadong establishmento malapit sa Pantalan sa Maribeles. Ayon kay Customs Special Agent Juan Lester Kibnoff, naharang din ng mga otoridad ang MT Lorna 2 na may 80,000 hanggang 100,000 liters ng petrolyo. Nadiskubre sa spectrometer test, walang chemical markers ang motor bangka o motor tanker para mag-angkat ng mga naturang petrolyo. 9 na driver at 7 helper ang naabutan ng mga otoridad na nagtatangkang ipuslit. Ang mga ito ay nakatakdang isa lang na sa inquest proceedings. Buti nga. Samantala, 3 naman ang patay sa aksidenteng nangyari sa magkakahiwalay na lugar sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 3 ang patay sa naganap na magkahiwalay na aksidente sa bayan ng Dinalupihan at Maribeles, Bataan nitong weekend. Sa Maribeles, patay ang isang babae sa self-accident sa Pub Road, Barangay Maligaya, Maribeles, pasado alas 7 ng umaga. Ayon sa ulat mula sa Maribeles PNP, sakay ang biktima ng Honda Motorcycle 125 na kulay itim. Nakinilala ito na si Amor Mariguerona Raquel, 36 anyos, na taga Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan. Aksidente bumangga umano ito sa concrete center lane na nagresulta ng agarang pagkamatay nito dahil sa grabing pinsala na tinamo sa kanyang katawan at ulo. Samantala, sa bayan ng Dinalupihan ay patay din ang 2 katao sa banggaan ng isang motorsiklo at 2 tricycle sa Barangay Santo Niño na nabanggit na bayan. Kinilala ang mga biktima na sina Niel Ruben Santos, driver, taga San Jose, Dinalupihan, at backride na si Mac Hill Rason, 17 anyos, na taga Dasmariñas, Cavite. Dinala ang mga labi ng biktima sa pinakamalapit na funeral home
habang patuloy pang investigasyon ng PNP sa naturang naganap na aksidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayapa, pakikayungan sa ating masuki dyan po sa Pampanga. Masantos siya kabasanid sa Amin sa ating masuki naman dyan po sa Pangasinan. 10,000, 10,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong mga sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Eto na ang mahiwagang tunog. 10,000. Ano yan? Dalawang items po ang ating hinahanap, parehong ginagamit ng mga nasa construction. Pero yung isang item ay madalas na ginagamit ng mga electrical engineer. Maganda umaga, Pilipinas! O mga electrical technician. O yan ha, giveaway na yan. Kaya doon sa mga tumutok kahapon sa Radyo Henyo, mas nauna na ho silang nakapag-research. Namigay naman si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ng pamaskong handog sa dependents ng mga namatay na mga miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Crime Protection at Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Tambayan ding lumarga ang kaparehong gift-giving activities sa iba pang bahagi ng bansa kung saan 535 ang unang naging benepisyaryo. Bukod sa gift packs, namigay din si Abalos ng teddy bear sa mga bata nakasama sa nasabing gift-giving. Ayon sa Secretary ng DILG, ang pamaskong handog na ito ay simpleng pagkilala at pasasalamat sa pamilya na may tinuturing na bayani ng bayan. Karamihan sa gift packs ay nagmula sa Philippine Charter CIP6 Office. Namahagi naman ang Ayala Corporation ng 100 health cards habang namigay ang SM Malls ng 200 stop toys. Tiniyak nga ng Department of Agriculture may sapat na supply ng bigas sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng babala ng Federation of Free Farmers na posibleng lumala pa sa 2024 ang krisis sa bigas na nararanasan ngayong taon. Pero ayon naman kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, nasa 20 metric tons ng palay ang kanilang inaasahang ani sa hanggang katapusan ng 2023. Bonsor dito aabot ng 85 hanggang 90 days ang National Stock Inventory hanggang sa katapusan ng Disyembre, sapat para hanggang sa sumapit ang susunod na harvest season sa Marso. Alas 4:21 oras sa buong kapuluan. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong at sa iba pang bahagi ng mundo. Samantala, suspect sa kasong panggagahasa at kasong karnaping sa Davao City, arestado naman sa Kidapawan City. Detalye ng balita mula kay Jundi Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum Kuyang Angel. Kasong panggagahasa at karnaping ang kinakaharap na isang suspect na kinilala lamang sa alias na Brian Louie, 33 years old, single, residente ng Sandawa, Phase 3, Poblasyon Kidapawan City, Cotabato Province. Matagumpay na naaresto ng joint elements ang suspect sa nasabing address sa inilunsad na Manhunt Charlie Operation sa bisa ng warrant of arrest. Batay sa CIDG, nahaharap ang suspect sa kasong rape with criminal case number 5663-2020 na inisyu ni Honorable Judge Jose Tabusares ng 12 Regional Trial Court Branch 23 with no bail bond recommended. Habang kinakaharap din ng suspect ang kasong 2 counts of carnapping with criminal numbers R. Davao 2105535CR at R. Davao 2105536CR ng Branch 53 RTC 11 Judicial Region, Davao City with recommended bail bond of 600,000 pesos. Ang suspect ay tinagurian ng Pro 12 bilang 10 most wanted person sa buong probinsya at rank 4 most wanted person naman sa munisipyo ng Makilala, Cotabato Province. Salamat naman ang pamunuan ng Pro 12 sa nagpapatuloy na magandang ugnayan ng community at ng PNP kontra kriminalidad at droga. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun.
Mahigit naman sa 2,200 housing unit ang kasadong itayo sa Maynila, Pampanga, Misamis Oriental at Davao City. Ito ay matapos aprobahan ng Pag-ibig Fund ang 929 million pesos na revolving credit line para sa Social Housing Finance Corporation. Ayon kay Secretary Jose Rizalino Acosar ng Human Settlements and Urban Development, itatayo ang mga pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program. Tutustusan ng revolving credit line ang pagtatayo ng medium at high-rise condominium na binubuo ito ng 996 units. Para po sa San Fernando City sa Pampanga, 352 units naman sa Tondo, Manila, 416 sa Tagoloan, Misamis Oriental at 500 units naman sa Davao City. Nanawagan naman si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ng pagkakaisa sa iba't ibang bansa para sa lagi ng epekto ng climate change. Ayon kay Loizaga, masisiguro lamang ang sustainable at resilient na kinabukasan ng susunod na henerasyon sa pamamagitan ng collective action ng mga bansa. Inimog din ng Environment Secretary ang mga leader at mga stakeholders na palakasin ang kolaborasyon para sa climate justice at maging aktibo sa pagsusulong ng climate action, disaster risk reduction at resilience building efforts. Ginawa ni Loizaga ang pahayag sa ika-28 Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change sa Dubai. Una nang inunsyo ni Loizaga na nakaselyo ang Pilipinas ng pwesto sa Loss and Damage Fund Board na itinatag para mabigyan ng kompensasyon ang mga bansang pinakaapektado ng climate change-induced disaster. Kaya lalo tayo dahil tayo nasa typhoon track. Generator tayo ng bagyo. Nanguna naman si VP Sara Duterte sa pinakamataas na approval at trust rating sa 5 pinakamataas na opisyal ng bansa. Base ito sa pinakahuling survey. Papayag ng survey ng Publicos Asia, nakakuha si VP Inday ng 59% approval rating mula sa taong bayan at 53% naman na trust rating. Bahagya naman tumaas sa 58% ang approval rating ni Pangulong BBM mula sa dating 55% at nakakuha rin ito ng 48% na trust rating. Bumaba naman sa 36% at 25% ang approval at trust ratings ni House Speaker Martin Romualdez, habang tumaas sa 47% ang approval ng publiko kay Senate President Juan Miguel Zubiri mula 43% at umangat din ng 35% ang kanyang trust rating. Ang approval at trust ratings naman ni Chief Justice Alexander Gusmundo ay nasa 37% at 28% naman ang trust rating. Sumangayon si House Speaker Martin Romualdez sa nakalagay na placard ng isang super fan ni Vice President Sara Duterte na nagpakuha sa kanya ng litrato sa Japan. Sa viral video sa social media, isang supporter nga ni VP Sara ang kumapit kay Speaker Romualdez habang may hawak na placard at nakasulat ang "Please support VP Inday Sara Duterte" at may hawak din itong flaglet na muntik pang tumama sa mata ng House Speaker. Si Romualdez ay bahagi ng delegasyon ng Pangulong Marcos sa ASEAN-Japan Summit. Ayon kay Romualdez, dapat lamang na suportahan ang lahat ng mga opisyal na gobyerno kabilang ang Vice Presidente ng bansa. Bagamat may ilang nakapanood ng video ang nagsabing gustong pahiyain ng supporter, si Speaker Romualdez, napanatili naman ang leader ng Kamara ang pagiging statesman nito. Wanted person sa San Carlos City, Pangasinan. 7 taon na itong nagtatago, arestado sa bayan ng Labrador. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Hindi nakapalag ng aresto sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Lawis, Labrador ang most wanted person ng San Carlos City, Pangasinan na 7 taon ding nagtago sa batas. Sa ulat ni Labrador Acting Chief of Police Captain Dario Ico, alas 5:08 ng hapon kasama nilang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Provincial Police Office nang arestoy ng suspect na si Ray Dakdak de la Cruz, 30 anyos, construction workers, residente ng San Carlos City at kasalukuyang naninirahan na sa Barangay Lawis, Labrador. Ang pagka-aresto sa suspect ay sa bisa ng alias warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region Branch 57 San Carlos City, Pangasinan na may petsang December 22,
2016 sa kasong paglabag sa Section 2 ng Republic Act 9165 na pinagkalooban naman ng piyansang 200,000 pesos ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ngayong araw ng Lunes nakataktang iharap sa RTC Branch 57 San Carlos City na siyang nag-issue ng alias warrant o pares sa suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Labrador Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Para sa mga suki natin, ha? May mga lakad ho kayo ngayon, lalong-lalo na doon sa mga papasok pa, ha? Magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol, pero maghapon man nyo itong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Uy, magandang umaga sa mga kumadrona, ha? Doña Cleo Elmedolan, magandang umaga po sa inyo, at kay Asek Cecil Bangka Santos. Ginagamit po yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga nga pala kay Senator Lito Lapid, kay Supremo, na suki natin tuwing umaga at nag-aabang ng tamang sagot sa mahiwagang tunog. Extended ang nationwide transport strike ng Grupong Piston at Manibela ngayong araw, tatagal hanggang Disyembre 29, habang papalapit ang huling araw ng pagtatapos ng 2023 upang i-phase out na ang mga tradisyonal na mga jeepney sa bansa. Nilinaw naman ni Marbal Buena, ang chair ng Grupong Manibela, ang kanilang tigil pasada ay hindi isang aksyon laban sa PUB modernization program ng gobyerno, kundi sa deadline ng consolidation at ang paghiling na i-extend pa ang kanilang provisional authority at prangkisa. Nananawagan din si Balbuena sa mga kapwa driver at mga operator na manindigan hanggang sa marinig ng Pangulong BBM ang kanilang pakiusap at magpatupad ng maximum tolerance sa mga lansangan. Iginit pa ni Balbuena, mayorya ng mga jeepney driver at mga operator hindi kayang bumili ng modernong jeepney na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi sasama sa transport strike ang tinaguriang Magnificent 7 na ngayon ay Magnificent 6 na lamang matapos kumalas dito ang Grupong Piston noong Nobyembre. Kinabibilangan ito ng Grupong LTAP, ng ACTO, PEDUDAP, Stop and Go Transport Coalition, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, gantin ang Pasang Mazda. Sa tala naman ng LTFRB, halos 70,000 pang mga PUB units ang hindi sumasali sa mga kooperatiba o korporasyon bago pa sumapit ang deadline na meron na lamang 2 linggo. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Bataan. Nasa 150,000 na mga jeep ang hindi pa nagko-consolidate sa ilalim ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Marbal Buena ng Grupong Manibela, posibleng mawala ng prangkisa mga jeepney operator na hindi nag-commit sa consolidation sa ilalim ng ipinatutupad na programa. Nilinaw ni Balbuena na sang-ayon sila sa modernization program at ang tanging kinikwestiyon ay ang pagsuko sa kooperatiba ng kanilang prangkisa. Samantala, aarangkada rin ngayong araw ang tigil pasada ng transport group na tatagal nga hanggang December 29. Pa po doon, kapag kakasap na, surrender mo po ang iyong prangkisa. Sila na po ang may hawak at may control nito. Napakahirap naman po na kami yung may-ari tapos iba po ang may control ng aming mga sari-sariling sasakyan. Dismayado naman ang Grupong Manibela sa pagbaliwala ng pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga traditional jeep. Giniit sa DCRA si Marbal Buena noong nakarang linggo sa pag-uusap nila ng LTFRB, pinayagan sila nito na i-rehabilitate ang traditional jeepney base naman sa inilabas na guidelines. Ipinagpilitan ni Balbuena na nag-comply sila sa requirements sa rehabilitasyon ng mga jeep para hindi bumili ng bagong unit.
Idinanday ni Balbuena umabot na sa 700,000 pesos ang kanilang ginastos para sa pagbuo ng modern jeepney. Napakarami na po ng nag-modernize ang mga sasakyan namin sa pamamagitan po ng pag-rehabilitate ng aming sasakyan. Na sumusunod na po sa standard, nasa kanan po ang pintuan, mataas na po ang kanyang bubungan, nakakatayo, kompleto po, may CCTV, may mga GPS, at PWD friendly na po, pero hindi po ito napapansin ng ating gobyerno. Ang sinusulong po kasi nilang modernisasyon ay yung pong hindi ba yung halos 3 milyong piso po ang halaga. Samantala, nakahanda na ang gobyerno sa panibagong bugso ng tigil pasada ng Grupong Piston at Manibela simula ngayong araw. Ayon kay MMDHA Romando Artes, ipagpapatuloy nila ang alak na libreng sakay para sa mga pasaherong mapeperwisyo ng extended na transport strike. Patuloy rin niya ang interagency coordination sa mga lokal na pamahalaan upang siguraduhin na maiibsan ang epekto ng protesta. Magpapakalat naman ang MMDA ng mahigit sa 2,000 traffic enforcer para sa Christmas rush at epektibo na rin ang no leave, no absence policy sa kanilang mga tauhan. Nako, nitong weekend, Carmageddon ang naranasan po ng ating mga expressway. Malalawigin pa ng University of the Philippines Diliman ang kanilang online classes at work from home arrangement dahil sa pagpapatuloy ng transport strike simula December 18, tatagal hanggang 29. Noong December 12, inanunsyo ng UP Diliman ang face-to-face classes at work from home setup. Nitong December 14 hanggang 15, kasunod ng tigil pasada ng Grupong Manibela. Pero ayon sa UP Diliman, nagpalabas na sila ng memorandum order para sa mga klase at work arrangement para sa mga faculty, staff at mga estudyante. Yan pa man, obligado pa rin ang UP Health Service, ang UPD Police, Public Safety and Security Office, Special Services Brigade at Campus Maintenance Office na mag-report on-site. Isang vintage mom na recover naman ng mga otoridad sa Lamot, Ifugao. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzales. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy, good morning. Isang vintage mom ang nahukay ng mga otoridad sa likod ng isang paaralan sa Bimbal, Lamot, Ifugao. Ang naturang bomba ay nadiskubre ng isang empleyado ng Technical Vocational School matapos napansin niya ang nakausling bakal sa likod ng gusali. Agad niya itong pinaghinala na isang uri ng pampasabog, kaya agad niyang ipinabatid sa isa sa mga guro para ipaalam sa himpilan ng Lamot Municipal Police Station. Agara naman nagkipag-ugnayan ang mga personnel ng Lamot Municipal Police Station sa Provincial Explosive and Cannon Unit na mabilis namang rumisponde. Na-recover ng isang pangkat ng explosive and cannon unit sa lugar ang isang cartridge ng 81mm illuminating high explosive bomb at dinala sa headquarters ng Ifugao Provincial Police Office para sa kaukulang disposisyon. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng Ifugao PNP ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may makikita na anumang kahina-hinalang pampasabog upang maiwasan ang posibleng pinsalang idudulot nito. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy! At magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din sa ating mga suki dyan po sa Norsagaray, Bulacan. Ano ha? At sa mga taga-Angat. Magandang umaga kay Congressman Ador Pleito. Kasado ng i-turnover ng Bacolod City Government sa mga benepisyaryo ang housing unit sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program sa Disyembre 20. Aba! Ayon kay Mayor Alfredo Albi Benitez, ang Bacolod ang kauna-unahang magto-turnover ng pabahay sa ilalim ng flagship program ng Administrasyong Marcos. Nagpadala na niya ang alkalde ng imbitasyon sa Pangulong BBM para dumalo sa turnover ceremony sa Araw Relocation Site sa Barangay Vista Alegre. Kasama si Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acosar, ininspeksyonan ni Benitez ang mga housing unit na may iba ring pasilidad gaya ng swimming pool, basketball court, clubhouse at meron ding parke.
Kabilang sa benepisyaryo ang mga informal settlers na nasa 10,000 o 10,000 piso ang buwan ng sweldo at kwalipikadong kumuha ng Pag-ibig long-term housing loan. Congratulations kay Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Bawal magsunog ng basura ang mga tauhan ng Bilibid sa loob ng facility rehabilitate o reservation ito sa Muntinlupa City. Pinalalahanan ng mga Bucor personnel na nakatira sa NBP reservation na sumunod sa anti-burning law kung saan bawal magsunog ng basura, dahon at mga waste material. Inanunsyo naman ni Bucor Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang plano nitong maglagay na lamang ng water to energy facility sa loob ng Bilibid. Makatutulungan niya ang proyekto sa malaking problema ng Metro Manila sa basura at pagkakaroon pa ng dagdag na kita ng Bucor. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 4. Pa rin sa bibilhin yung abot kayang pangregalo, lalong-lalo na dun sa mga suki natin dyan abroad, may reregaluhan kayo sa Pilipinas. Huwag nyo na ho akong isama sa listahan, ha? Okay na ho sa akin ang prayers, pero pwede nyo rin ipadala via GCash. Yan. Ayan, pwede ho ninyong orderin ang inyo pong ipangririgalong tangerine chocolate. I-text nyo lamang po ang 0919-095-5935. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. O dili kaya mag-message ho kayo o i-access po ninyo yung kanilang site, yung tangerinechocolate.ph. Ulitin natin, ha? Tangerinechocolate.ph. Ito pong tangerine chocolate ay produkto po ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulungan po ni Dr. Helen Tan. Yung mga magniniyog na natin umaasa ho sa Copra, abang ngayon mga MSMEs na, mga negosyante na po sila at nagsusupply na ho sila ng magagandang kakao galing po sa Davao. Kasi yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot ho ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, meron na ho silang iba pang pinagkakakitaan bukod sa buko at sa Copra. Ngayon, doon ho sa iba pang mga harvest nila, ginamit ding raw material para sa iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito lamang ho ang paraan para sumigla, lumakas ang ating ekonomiya at syempre matulungan ho natin ang ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi po ni Dr. Helen Tan, para po sa mga suki natin dyan sa abroad, pag malasakitan ho natin ang gawang atin. Sino nga ba naman ang magtutulong-tulong para sa mga Pilipino, kundi ang makapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! O mga magsisimbang gabi, sa Caloocan, naku kumunti dahil bumuhos daw po ang ulan. Ala silang dalang payong. Andun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Tama, good morning mga Kuya Angel. Pagkakaiba yung naging katahimikan kaya dito sa San Roque Church na kung saan na ilang taong nakaraan ay tuwing ganitong simbang gabi Kuya Angel ay puno-puno itong labas ng katedral, itong Mabini Street. At naging tahimik Kuya Angel dahil yung mga dating mga kabataan naging pasaway na kapag ganitong simbang gabi halos wala na rito sa labas. Maging itong loob ng katedral, bantay sarado naman ng Caloocan Police at sinisita pa rin at tinitingnan at kung ano yung mga dala. Kaya mahigpit yung pagpasok. Ito na yung pangatlong araw ng simbang gabi at ito na yung second batch. Una kanina, alas 3, yung unang visa at sinundan naman ng alas 4 itong pangalawa. At yung pangatlo ay alas 5. Ayon dito sa mga bantay dito, dati punong-puno ng pulis ito. Pag ganito simbang gabi punong-puno at yung bawat kanto ay gwardyado. Ayun, mga barangay tanod na lang yung nagbabantay. May isang mobile patrol na naka-standby para backup. Kanina nakausap ko si Police Colonel Ruben Lacuesta. Sabi niya, ito na yung tahimik at padatnan niya nung ito kasi yung nakarangunang simbang gabi punong-puno daw ng tao pero nakapasok lahat, hindi tulad nung itong buong Mabini ay puno. At mababansin din natin na papunta pa lang dito ngayon yung mga magsisimbang gabi Kuya Angel dahil kanina ay bumuhos yung ulan dahilan daw siguro pero pangatlong araw na, yung unang araw, pangalawang araw ay hindi ganong napuno itong katedral pero ngayon ay ganun din dahil sa simbang yung pag-abon-abon. Ibig sabihin ayon sa kanya ay wala na, bagong henerasyon na
yung mga dito mga kabataan at yung mga dating mga pasaway ay mga nagsipag-asawa na at may kanya-kanya ng buhay. Kaya napapansin natin, tahimik itong pinakahaba ng Mabini na mga tambayan dati ng mga kabataan. So nakamunitan pa rin ating Northern Police District. Kanina nag-ikot din si NPD Director General Rosarito Gapas at sa iba't ibang bahagi ng Sabanaba. Yan ang sitwasyon, kaugnay pa rin sa pangatlong araw ng simbang gabi, tahimik dito sa Rocky Charge, dito pa rin sa Luzon, Daga, Caloocan. Palit Aris 23, at dito po kayo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Maraming salamat, Edwin. Samantala, Chacha, pabor sa foreign land ownership, tututulan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Tutol si Senate President Juan Miguel Zubiri sa charter chains o Chacha na pabor sa mga dayuhan upang makapagmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ayon kay Zubiri, malabo ang suporta ngayon ng mga senador sa Chacha. Dagdag pa sa kanya ang issue ng foreign land ownership. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, napakamahal na ngayon ang presyo ng lupa at tiyak na tataas pa kapag pinayagan ng mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Lalong hindi na makabibili ng lupa ang marami sa ating mga kababayan. Maliban sa foreign land ownership ay tutol din si Zubiri sa foreign ownership sa mga media companies. Sa ngayon ay nagagampanan umano ng mga local media companies ang trabaho nito kaya't hindi na kailangan pa ang mga dayuhan. Sa kanyang bilang sa 18 kailangang boto sa Senado para sa Chacha ay hindi makukuha batay na din sa pronouncement ng kanyang mga kasamahang senador. Una nito inihay ng isang panukala para sa pagbabago sa mga political provisions ng ating saligang batas na matinding tinututulan ng marami sa mga senador. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dedpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Wala ho tayong magagawa kung talagang tututulan ho ng mga senador yan, ha? May kanya-kanyang mga pananaw dyan, ano ha? Kahit pa daw ho si Binoy ang magsulong yan. Malungkot ho kasi doon sa sinusulong ni Binoy, mayroong term extension eh. O parang gusto niya talagang wag pumasa, ano ha? alam ni Binoy kung ano yung kiliti ng tao eh, di ba? Siyempre, tututol sila dahil doon sa term extension. Hindi lulusot yan, ano ha? Samantalang doon sa mga mambabatas natin sa mas malaking kapulungan, ang sabi nila hanggang economic benefits lang. Ayan, ha? Wala daw hong kinalaman sa politika. Yun ang kanilang kaya lang, sabi nung iba pag pinakailaman mo na yung konstitusyon na anong economic provisions, for sure kasama dyan yung mga political provisions. Maganda umaga, Pilipinas! Mahihirapan daw ho kasing ari ng lupa ang mga Pilipino. Pero alam ba niyo sa ibang bansa? Sa China, for example, doon ho hindi ka pwedeng mag-ari ng lupa. Pag-aari pa rin ng gobyerno. Baga sa parang long-term lease lang. Kaya naman, tingnan ninyo, pagka may aayusin silang mga road infrastructure, tuloy-tuloy, dito sa atin, hindi eh. Ang daming mga national projects, hindi makapagtuloy-tuloy kasi privately owned yung property. Diba? Ang laki-laki ng babayaran mo sa right of way. Diba? So, yun ho, yan mga economic issues ho yan na dapat talagang pag-aralan natin ang gusto. Pero more than anything, birthday po kahapon. Birthday ho kahapon ni Pope Francis. Si Pope Francis pala ay 78th birthday kahapon. Happy birthday. For 78. 87 pala. Binaliktad ko naman. Rumble naman natin. 87th birthday kahapon ni Pope Francis. Ayan. Pope, Papa Kicks. Papa Kiko. Happy birthday. Ka-birthday niya rin kahapon si Judge Grace Casaklang.
ang executive judge ng Pasig City. Nitong mga nagdaang araw naman, ang mga nagdiwang ng birthday, sina Judge Alma Lacorte ng Quezon City at si Judge Cyril Sigera ng Pasig City. Ayan, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong ngayong Disyembre, happy birthday. Ayan. At nung Sabado, nagdiwang naman ng 40th anniversary ang Batch 83 ng Notre Dame of Kinapawan Boys and Girls. Noon kasi nag-aaral kami ng high school, hiwalay ho yung mga babae at saka mga lalaki. Exclusive boys at saka exclusive girls. Aba, pero ngayon, sabay hong nagdiriwang ng anniversary. Kaya bukod ho doon sa dekada 80, nagdiwang ho kahapon ng 40th anniversary ang ang Batch 83 ng Notre Dame of Kinapawan Boys and Notre Dame of Kinapawan Boys at Notre Dame of Kinapawan Girls. Labas nyo nga para makita nila yung picture ng mga magaganda kong kaklase at mga pogi kong kabatch noong high school. RHTV, yung picture nila. Dahil pinangako ko yung kay yung kabatch namin si Father Anthony Billones, si Pads. Siya po ang presidente ngayon. Pero hindi, lumabas na ho si Pads sa pagiging pare. Ngayon po isa na siyang ordinaryong mamamayan. Pero big time na negosyante. Yung medyo malaki doon sa bandang likod, yung si Jack Sandique. Ang rubber magnate ng Mindanao. Ayan, yung naka-shorts na yan sa bandang dulo, yan si Jackson Dique. Sa lahat ng mga naging officers ho ng Batch 83. Maraming salamat sa inyong pagtataguyod, pagpapagod para mairaos ang 40th anniversary. Wala lang si Dr. Jing Vergara, hindi nakarating si Dr. Jing, at saka si Boss Anthony Galay. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo ang Finland pala? Ang Finland ho ay may 10 trees per person para sa buong mundo. Ganun karami pa ang puno dyan po sa Finland. Mantakin ho ninyo, 420 trees towards each person in the planet. Ayan ho yung census. Pero ang Finland ay merong 10 para sa bawat nilalang sa buong mundo. Ganun kalupit ang Finland. Pero hindi po Finland ang may pinakamaraming puno sa buong mundo. Ang number 1 po sa listahan ho ng mga bansang may most trees ay ang Russia. Sinusundan ang Canada. Pangatlo ang Brazil. Ang pang-apat ay ang Estados Unidos. Pang-5 ang China. Tapos pang-6 ang Australia. Ang pang-7 ay Democratic Republic of Congo. Pang-8 ang Argentina. Pang-9 ang Indonesia. At pang-10 ang India. Ang Pilipinas, 7% na lamang ang natitirang forest cover. Kakahiya tayo! Maganda umaga, Pilipinas! Masipag ho kasing mamutol ho ng puno yung ating pong mga naunang ninuno. Kaya ngayon, ala na tayong puno. Maganda umaga, Pilipinas! Aganda pagsira sa mga nasasabat na mga iligal na droga, dapat yakin ng mga otoridad. Detalye na balita mula kay Manang Milky Riconan, RH12. Manang Milky. Ibinabanukala sa Kamara na agad nang sirain ng mga iligal na droga na nasabat mula sa operasyon para hindi na ma-recycle. Nakasaad dito sa House Bill 9668 ni Congressman Robert Ace Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Sa bill, hindi dapat maniningil ang mga incineration facilities kabilang ng mga crematorium sa pagsira sa mga iligal na droga, lalo na ng shabu. Ayon kay Barbers, matagal ng problema ang kawalan ng nakatalagang incineration facility para agad masira ang mga illegal substance at hindi mauwi sa pilferage o pangungupit para i-recycle. Sabi ni Barbers, wala na ring dahilan ng mga otoridad na tumagal pa sa kanilang custody ang anumang illegal na droga na kanilang nakumpiska. Kung may papagamit ng libre ang mga incineration at cremation facilities, bibigyan sila ng tax incentives na katumbas ng 10% tax credit pero hindi hihigit ng 50,000 pesos ng kanilang taxable gross income sa loob ng 2 taon. Para sa kauna-una sa
Pilipinas, DZRH. Ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Oy, yung 20 mil na bahagi ho ng inyong Christmas bonus, wag nyo sayangin ha. Pwede nyo ipan down payment. 20,000 pesos solid down payment. Pwede ka nang magbahay, ano ha? Libat bahay ka kagad after 7 days ng take-out po ninyo ng Pag-ibig Housing Loan. Yan po ay para sa mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira, at meron po ding Sibera Prestige. Pero sa Sibera Prestige, lupa lang muna. Kompleto ho ng amenities. Nandun ho yung munisipyo, nandun ang palengke, nandun ang eskwelahan, nandun ang simbahan, at mga grocery stores. Wala lang pong ospital, pero may mga health center. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At ang kagandahan ko ngayon ho kayo bibili ng bahay, may chance pa ho kayong manalo ng brand new car at iba pang mga exciting prizes. Kaya pa nang iniintay ho ninyo, pasyal na o tawagan na po ninyo ang 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Engineer Ray, sandali ha. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil si Ka-Obet Madrina ng Pag-asa, kasama na natin. Ka-Obet, good morning. Ka-Obet? Ay, nawala si Ka-Obet. Ka-Obet, yuhu! Sandali. Oo, babalikan natin si Kabayang Obet. Hanap buhay muna tayo ha. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Ka-Obet Madrina mula sa DUST Pag-asa. Ka-Obet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Huling namataan ang bagyong si Kabayan. Ito nga ho ay lumakas kahapon o kagabi. Naging isang tropical storm category na ho. No? At pag sinabi nating tropical storm, yung pinakamataas na tropical second wind signal na maaari nating itaas ay hanggang signal number 2. Huli natin itong namataan, malapit ho sa katubigan ng Caraga sa Davao Oriental. At ang lakas nito ngayon nasa 65 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 80 km per hour. Ito'y kumikilos, kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 15 km per hour. Base sa direksyon ngayon itong bagyong si Kabayan, may international name na Jelawat, posible itong maglandfall sa bahagi ng Surigao del Sur o sa may Davao Oriental. So patuloy ko natin posible siya maglandfall within the day. At pag ito ho ay naglandfall, inaasahan ho natin posible itong humina at mag-isang tropical depression category or hindi natin inaasya yung posibilidad na ma-downgrade pa ito na as low pressure area. Bagamat inaasahan pa rin natin magdala ito ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas. Sa ngayon signal number 2 sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Pucas Grande Island, Surigao del Sur, Northern portion Agusan del Norte, silangang bahagi ng Agusan del Sur at silagang bahagi ng Davao Oriental. So basically yung Caraga region, kasama yung Davao Oriental, signal number 2 ho. Signal number 1 naman ngayon sa nalalabing bahagi ng Agusan del Norte at ng Agusan del Sur, gitnang bahagi ng Davao Oriental, kasama din yung Davao de Oro. Ito yung dating Compostela Valley. Gayun din yung Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur. So basically po yung Northern Mindanao region natin ay signal number 1. Gayun din ho itong Zamboanga Peninsula. Particular na nga ho itong northern central portion ng Zamboanga del Norte, mga lalawigan din ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Nakatasin ng signal number 1 sa Maguindanao del Norte, ang kasama yung Lanao del Sur, at northern portion ng Cotabato. Sa Visayas signal number 1 din sa southern Leyte at southern portion ng Samar, at southern portion ng eastern Samar. Nakatasin ng signal number 1 sa Cebu, kasama ang Camotes sa Bantayan Islands, ganyan sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Sa kasalukuyang track naman ng bagyong si Kabayan, patungo ito sa bahagi ng Palawan. Kaya as early as now, nakataas ng signal number 1 sa southern portion ng mainland Palawan at gayon din sa Cagayancillo Islands. At bagamat po nakita nga natin na posibleng humina yung bagyong si Kabayan, mag-ingat pa rin po ating mga kababayan sa Mindanao, lalong-lalo na sa dadaanan ng bagyo na ito.
itong Northern Mindanao at Caraga region dahil maaari itong magdala ho ng mga malalakas na mga pag-ulan, kaya din ho mga pagbugso ng hangin. May nakataas din tayong gale warning, particular na sa mga baybayin no silangang bahagi ng bansa, kasama yung extreme northern Luzon, at gayon din dito sa may central seaboard ho ng Visayas. So kasama ho dyan yung area ho ng sa may southern Leyte, Bohol at Siquijor. So base sa balita din natin, naglabas na rin ho ng paalala yung Coast Guard na posible po na makansela muna, lalo na ho dyan, medyo mataas ho yung traffic natin dyan ng mga, lalo na po yung mga tumatawid po, no, dyan sa papuntang Mindanao ng Bohol, Cebu, Siquijor. So, posible pong na makansela lang muna ngayong araw dahil nga dyan patungo yung bagyong si Kabayan base sa kanyang kasalukuyang track sa kasalukuyan. Mga hanggang kailan yan, Ka-Obet? Actually ho, within the day ho, patuloy itong kikilos. Posible po base sa track natin mamayang gabi, papunta na ho ito, nakalampas na ito sa mainland ng Mindanao. By tomorrow morning ho, nasa may area na to ng Sulusid or malapit na po ito sa may bahagi ng Palawan. Base nga din ho sa track natin, posible itong tumama ng Palawan bukas ng hapon. Sa kasalukuyang track din ho niya yung southern part ng Palawan. At lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility umaga ho ng Miyerkules. So kung makikita ho natin, yung pinaka-crucial ho ay yung araw na ito, lalong-lalo na po sa Northern Mindanao, kasama yung Caraga at yung Visayas. So sana ho, sa mga sandaling ito, nakapaghanda na rin yung mga kababayan natin sa inaasahan nating epekto ng bagyong Kabayan. Lalong-lalo na ho, no? Again, hindi ho siya yung tipong sobrang lakas na hangin, pero magdadala ho ng maraming pag-ulan. Samantala, habang binabantay natin yung bagyong Kabayan, meron din hong umiiral na shear line na magdadala naman ng pag-ulan sa Bicol region at kasama yung Quezon province. So asahan pa rin po yung mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kumisim malakas na mga pag-ulan dyan ho sa may silangang bahagi ng southern Luzon. Dito sa Kamaynilaan at sinalabing bahagi ng Luzon ay generally fair weather tayo. Umiiral ho yung amihan, kaya wag kong magugulat kapag may mga light rains tayong mararanasan na epekto ho yan ng hangin. Amihan. So maliban ho dito sa bagyong Kabayan, wala pa tayong iba pang minomonitor na low pressure area na maaaring maging bagyo at least sa mga susunod na araw. Sir Angel. Okay, Ka-Obet, maraming salamat. Kaya ako nagtatanong dahil nga yung isang kaibigan natin stranded ngayon sa Bohol, nag-attend sila ng birthday party galing Mindanao. Dapat umuwi sila kahapon pero wala na nga po, hindi na pinapayagan ang barko. Doon sa mga nag-aabang sa pag-uwi at sasalubong sana kay Pastor Robert Traot, hindi daw siya makakabiyahe pabalik kasi nga walang biyahe ang barko. Pinigilan po ng Coast Guard. Tama po, at most probably po, siguro at least ang magkaroon ng idea yung mga kababayan natin, hindi pa po basta-basta malilift itong signal within the day unless maging low pressure area ho siya. Pero inaasahan kasi natin na paglampas ho nito dito sa Palawan ng Mindanao, pagdating ho sa Sulubuca, Sulusi area, ay posibleng mag-re-emerge po siya as tropical depression ulit. So more or less, at least kung pagiging sigurado, mga Miyerkules na ito palabas na ng bansa So most probably mga bandang Huwebes na Tuesday, Martes bukas ng hapon hanggang Miyerkules na po talagang makiklear po yung area na yan. Okay, Ka-Obet, maraming salamat Magandang umaga. Umaga po. Si Obet Madrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! I-ready na ho natin ang ating mga emergency kit. Huwag kalimutan, lagyan ho ng family alcohol. Ang family alcohol po ay proteksyon din ho ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga,
Pilipinas. At sa mga pupungas-pungas, dahil kulang ho sila sa tulog, huwag niyong kalimutan, para kayo maalalayan, dapat mag-ultabayo ho kayo. Kasi ho yung puyat, yung stress, sleep deficiency, yan po ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at iba pa. Kasama na dyan yung depression. Para malabanan ho yan, ang ginawa ho ng mga Hapon, tinuklas po nila ang postbiotic. At ang postbiotic po naman o ang Ultabayo po naman ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas na rehistrado sa Food and Drug Administration. Huwag ho kayong bibili ng basta-basta ng kung ano-ano kahit mga food supplement na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya ho naman ang Ultabayo ay rekomendado ng mga doktor. Ngayon, kung kayo po may mga concerns, may mga katanungan ho kayo, halimbawa nung nagtanong kahapon kung ito daw ba ay kinakailangan ng prescription, hindi po kasi ano naman ito food supplement. So hindi ho kinakailangan ng prescription. Pero kung may mga tanong ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 para masagot ang inyong mga agam-agam. 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa lahat ng Mercury Drug Stores sa buong Kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Ginita man ng Pangulong BBM na kailangan ng bagong solusyon at matatag na alyansa ng mga bansa sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, malaking hamon sa mga kapitbahay na bansa ng Asia ang pagiging agresibo ngayon ng China sa teritoryo. Idiniin pa nito ang sitwasyon sa South China Sea, ang pinakakomplikadong pagsubok na kinakaharap ngayon ng mundo. Sinabi pa ng Pangulong BBM, walang bansa ang gustong magkaroon ng panibagong giyera gaya ng Russia-Ukraine War, lalo na sa Asia dahil lamang sa issue ng South China Sea. Ayan. Samantala, pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsusulong nito ng food security ng Pilipinas sa unang sesyon ng ASEAN-Japan Summit sa Tokyo. Ayon kay Speaker Romualdez, pinatunayan lamang ng Pangulo na top priority nito ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Tinukoy ni Romualdez ang pagbibigay diin ng Pangulong Marcos sa pagkakaroon ng matatag at pangmatagalang sistema ng agrikultura, gayon din sa pagkain gamit ang makabagong teknolohiya at ang pagbabago ng mga intervention na kanyang inirekomenda dito po sa summit. Binigyan din pa ng House Speaker ang kahalagahan ng pagdalaw ng Pangulong Bongbong Marcos sa nasabing summit para sa pag-unlad at kapayapaan ng bansa. Sinabi pa ng kongresista ng Leyte, mahalaga ang papel na ginampanan ng Pangulo para sa mga talakayin sa mga pangunang issue na nakakaapekto sa buong rehiyon. Kasama dito ang pinakamahusay na kooperasyong pang-ekonomiya ng Japan at ng Pilipinas. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, teka muna ha. Tamang-tama ito. Nagpag-uusapan ho yung mga biyahe. Ala ko kasi dati Department of International Conference and Travels lamang ang abala sa mga biyahe. DICT, Department of International Conferences and Travel. Ginaya lang naman daw na DICT, yung isa pang agency, yung Department of Speeches and Travel. Yan, DOST. Yan. Kaya lang bago nangyayari sa Pilipinas Panay abroad ang pinagkakaabalahan nitong mga opisyal ng mga ahensyang yan. Ito naman, para daw maging kagalang na leader, dapat you should practice what you preach. May mga nasaga po tayong impormasyon na ipinag-utos sa pinuno ng ERC na doon sa kanilang mga opisyal, bawas-bawasan ang pagbibiyahe ng mga kuwanan ng ahensya para hindi paghinalaan ng katiwalian. Maganda, mahusay. Dapat na talaga ganyan. Pero totoo naman kaya na yung mismong pinuno ng ERC ang sumusuway sa sarili nitong utos. Usap-usapan na hindi lang pala DICT at saka DOST ang may mga pagbibiyahe ng mga pinuno. Katunayan ipinagdiriwang daw madalas ng bossing ng ERC ang kanyang birthday abroad. Sa huling 2 taon, sa Japan ito naganap. At noong nakarambuan lamang, ginawa ito sa Fukuoka, Japan.
At ang balita namin, nagbitbit pa siya ng ilang kapamilya at 8 malalapit na kaibigan. Okay lang naman yan kung ang gastusin galing po sa kanilang sariling bulsa. Lumayas daw pa Japan ang ERC chair noong November 26, bumalik nitong December 3. Haba tagal-tagal din yung bakasyon na yun, mga 1 linggo rin, ano ha? Ito daw po ang napakabonggang pa-birthday niya. Nakarating din ho sa amin na kahit inutusan pa ni sino bang Chairman Di Malanta, ang mga ito na wag yung kanyang mga kasamahan, wag magpo-post sa social media ng mga picture habang sila'y nasa Japan. Marami ang nag-post ng picture. Kaya ayun, nabuking ang kanilang mahabang bakasyon. Ayan. Pero kahit hindi ho sila mag-post, doon sasabihin, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? May record po ang Bureau of Immigration ng biyahe nyo. Ito totoo. Kaya doon sa mga nagre-reklamo dyan, yung mga napupunahong mga ahensya ng gobyerno, mga opisyal ng ahensya ng gobyerno, huwag nyo sabihin hindi totoo dahil may record ho ang Bureau of Immigration. Kung mapatunayan ng balitan to, ang tanong ho ng taong bayan, magkano bang sweldo ng chairperson ho ng ERC? At aboard nito ang mag-travel galore? Siyempre, hindi ho maiiwasan ng mga kababayan natin mag-isip kung may nagpopondo ba sa birthday bash abroad ng ERC chair. Lagi, fluctuating nga pala ang halaga ng kuryente at saka ng gasolina, marami kasing haka-haka dati pa, mga kwento ng mga marites. Alagang-alaga daw kasi ito ng isang negosyante na may negosyo din ho sa energy sector. Yan ba yung dating boss niya? Ako ho naman, nagtatanong lang, kayo naman, oo. Maganda umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, nitong mga nagdaang araw, ang gusto ho nating magbigyan ng linaw, talaga bang kinakailangan ho natin ang pakikipag-usap sa hanay po ng NDF o National Democratic Front, dahil nga sa diba, sabi ho nila, nagtagumpay na yung NTF-ELCAC, okay? Siguro mas mabuting tanungin ho natin, anong pakiramdam ng isang Medal of Valor awardee na nakipagbakbakan sa mga terorista nung siya po aktibo pa sa serbisyo? Kasama natin si retired Colonel Ariel Corbin. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Yeah, magandang umaga sa iyo, Kong Angel, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa mo. Ilang combat bang madugong combat na encounter ang dinaanan mo? Nabibilang niyo pa ba nung kayo nasa serbisyo? Ako po siguro sa history po ng Armed Forces ang isa sa mga nakalaban ng lahat ng armadong grupo. Lahat? PPP, NPA, MNLF, MILF, Abu Sayyaf, lahat po yan. At sabi ko nga po pag nagbibiro ang pinakamatindi po na nakalaban ko noon, yung Armed Forces. ng mga kudeta ko. Pero doon naman, hindi naman nagkaroon ng bloody encounter. Di ba? Meron po, yung 1989, kung saan po ako naging nadala sa morgue. At ako po yung namuno nung pag-assault ng Aguinaldo. At minalas na punta. Hindi ko po alam kung yun ang malas nga ba. At binigyan naman po ako ng pangalawang buhay na ating Panginoon. Dahil akala, natigok na talaga kayo, no ha? Mabuti na lang, may gumalaw na daliri ho ninyo bago pa kayo naambalsa mo. Anyway, teka muna. Pero yung iyong gold medal, yung inyong Medal of Valor, hindi yun doon. Nakuha mo yun sa combat sa MILF ko to. Nung kinubkob namin, binawi namin yung kauswagan sa MILF, and then nag-umpisa na kami na lahat ng MILF camps. Kasi during that time, if you recall, di ba, naghahabol sila na sa Malaysia na mabigyan sila ng belligerency status. At isa sa mga nire-require para mabigyan ka ng belligerency status, meron kang territory, meron kang armed forces na rin, kompleto na So, they were close to that. Pero hindi naman at ngayon nga,
Kasi pagkasundo na rin tayo sa kanila dahil nga yung sa naging successful din na naging negotiation. No? Oo. Sa hanay po ng CPP-NPA, ilang encounter, mabibilang nyo pa ba? Ilang encounter dinaanan ho ninyo? Isa, parang tatlo. Isa sa Bataan, sa dalawa sa marami sa sa Southern Palawan. Anong pakiramdam pag nakikita mo bumabagsak kapwa mo Pilipino during the encounter? Yun nga po yung masakit talaga na maranasan kasi yung mga tao ko na namatay sa tabi ko. At ang kawawa doon siyempre yung pamilya nila, yung iba nga hindi na yung mga anak nila dati isa lang yung napapag-aral eh. Pero ngayon naglabi kami na lahat ng mga anak nung namatay sa combat pag-aralin naman ng gobyerno. At ngayon lahat ng combat casualties yung namatay sa combat mga scholars naman na sila. Paano ho yung na disabled during combat kasama din? Yun yung parang pinag-uusapan pa yata nila kasi dapat meron din mabigyan din sila ng ng konting pribilehyo o benepisyo. Opo. Anyway, kahapon yata may encounter na naman may matinding. Kahapon ba yun, Malu, yung may panibagong bakbakan? Mami, bigay ko sa Balayan, Batangas. Oo, sa Batangas may patay tayong isang sundalo tapos 3 yung sugatan, Anyway, Colonel, ang sabi ho nila, naging matagumpay ang localized peace talks natin at katunayan, marami na mga nagsisurrender, tapos marami na mga fronts ang nalansag. Tapos all of a sudden, biglang nagkaroon ng deklarasyon na mag-uusap na naman alinsunod sa mga napagkasunduan sa Oslo. Marami naman nagsasabing, teka muna, kukunti na lang yan. Akala ko ba, dapat nang ituloy-tuloy na lang yung bakbakan sa kanila. Huwag nang mag-peace talks at kung mag-peace talks na tayo, localize na lang. Ano ang wisdom ng isang Medal of Valor awardee na katulad ni Colonel Ariel Quirobin? Ako po sang-ayon naman sa ating sa ating pangulo, mahal na pangulo kasi lahat po naman ng umupo na administrasyon nag-reach out po sila ng may mga lahat kahit sinong presidente na after kay Cory, lahat sila nagbigay nag-extend ng itong conciliatory sabihin natin na mga efforts kasi hindi natin ma-achieve naman yung lasting peace kung hindi tayo mag-reach out sa kanila. Yung sabi ko na marginalized na yung CPP-NPA, ba't pa tayo? Totoo ho yan. Konti na sila. Pero yun nga, ito yung na pinapakita natin na sincere naman tong gobyerno, Nasa kanila ngayon, sa kabila. Dahil alam naman nila, wala na sila. That will be a graceful exit for them. Magsabit sila sa proseso ng amnesty kasi meron naman silang may programa rin tayo na binigay para sa kanila na mabigyan sila ng amnesty. And as a former activist naman, ganun din yung na mai-advise ko rin na nothing will come out positive in all peace talks. If the government for its part will not shape up, meaning it has to address the root causes of insurgency. Kasi kung titignan mo, yung pagre-rebelde, gaya nung nangyari sa akin, meron naman dahilan. Diba? May corruption, meron non-delivery of basic services, social injustice, unemployment, poverty, military abuses, police brutality, and etc. Maraming dahilan. Kung hindi ho natin ma-address yan, sa part naman ng gobyerno na meron at meron pa rin, it will persist. Insurgency will persist because the enemies no longer are ideologues. Ito na ho, they thrive on issues. Okay. Kaya ho, may mga aktivista, pag sinabi mo ba na aktivista, nasasabi mo na komunista, hindi naman po.
Di ba, ano yan pagiging aktivista kasi bata ka pa, you're taught pa, yung tinuturuan ka para maging critical thinker. And kasama ito, yung nangyayari kunwari, ang daming corruption, ang daming problema sa unemployment or ano, at meron pa rin aktivista. Ang ayaw lang natin yung they take up arms kasi yun naman po ang hindi talaga pwede na ano. Okay. Kaya yung peace talks na yan, sa akin, ano yan, ginagawa ho lahat ng gobyerno yan na ano. At I hope lang na both sides are sincere, no? Lalo na sa part ng CPP, NPA, NDS kasi wala na sila Ang sinasabi, Colonel, Colonel, kaya lang ang worry nga din halimbawa nung mga nagsipagretiro na rin na kabilang po sa Armed Forces of the Philippines, sabi nila, ang experience natin during the previous peace talks, pagka medyo hindi na sila hinahabol, nagpapalakas lang sila ng puwersa. So, yun ang medyo ikinababahala nila pagka naging national level ang pakikipag-usap dito sa CPP-NPA. Kung titignan nyo, meron may nakasunduan na yan sa Oslo na yan na lumabas, di ba? Pero natigil ho ba yung operations? Tuloy-tuloy pa naman ang paghabol natin sa kanila. Okay. So, ano ho yan? Kasi maaring yung proseso na pinagdaanan nito bago nila napirmahan yung agreement sa Oslo, hindi na konsulta yung ibang mga sectors, ibang mga stakeholders. Yan lang po siguro napupunan nila. So ano ang gusto nyong iparating both sides? Bukod siyempre sa sincerity. Ano yung po pwede nating ma-achieve? Lalo-lalo, papasko baka sa pag-iral ng ceasefire. Kayo ba, nire-recommend yung ceasefire? Christmas truce muna tayo? Wala ako, hindi man ako nasa posisyon. Hindi, ibig sabihin, kung kayo tatanungin. Natatanong lang ako kung ano ba masasabi mo? Kaya kasi nagugulat din ako na nitong mga nagdaang araw na iimbita na rin po tayo gaya nung nangyari sa Congress. No? When I was asked about, I was resource person dun sa amnesty. Siyempre, 2 beses ako nabigyan na amnesty. Di sasabihin ko pa na wag kayong magbigay ng amnesty. Hindi rin ho naman dahil lahat po tayo kumbaga sa parang bukod sa buhay na yung totoo talaga na yung namatay na ako na ito, pagbibigay uli ng panibagong buhay. So, for as long as meron ho tayong mga oportunidad na katulad ho nito, go lang. Makipag-usap at iresolba ang mga issue peacefully. Yun ang gusto ninyo. Okay. Yes, magtataka ho sila kasi bakit ito si Ariel ngayon, iba na yung tinatahak niya na kasi with what I've been through, as a former soldier, sabi ko nga, the most effective antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism is good governance. Okay. No, aided by a well-disciplined men in uniform, no military abuses, no police brutality. Tignan mo, maayos natin lahat ito. Makakapag tayo, di ba? Ang importante nga dito, sabi ko, let us set aside our differences, magkaisa tayo kasi hindi na tayo, napapag-iwanan na tayo ng mga ibang bansa. Tayo, hindi tayo sumusulong. Itong problem lang natin with the CPP-NPA, this is the longest running, Kung tignan mo, lahat ng model nila, lahat nagbagsakan na. Even China na, ito naman CPP-NPA, inspired. Inspired. Ang China, they're now into free enterprise, capitalism. So wala na silang there's no longer yung sabing ideology ng communism, wala naman na. So itong pag-abot sa kanila uli, sige, tayo, pero para bang they're being given a graceful exit. Yun ang assessment ko lang. Okay. Colonel, thank you very much for the time. Magandang umaga po sa inyo. Pwede na ho kayong magandang umaga rin sa inyo. Maraming salamat. Si Colonel Ariel Querubin, isa pong bemedaled Marine officer.
Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30. 10,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ano yung bagay na pinagulong, saan siya pinagulong, parehong ginagamit sa construction, at yung isang item mas ginagamit ng mga electrical technician at saka mga electrical engineer. Maganda umaga, Pilipinas! Ang inyong mga sagot ipadala po sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Sabi nila, ang Pasko daw is the best time of the year. Ano bang intindi natin sa time? Sabi po ni Isaac Newton, time is absolute. Sabi po naman ni Albert Einstein, time is relative. Pero sabi ni Karl Marx, time was invented by clock companies to sell more clocks. Parang Pasko. Sabi nila, ang Pasko daw po inimbento lang ng mga negosyante para lumakas ang negosyo. Kung tutusin, parang tama, ano ha? Pero regardless of the time, dapat po pagkagising ho natin, tayo po ay may magandang mood. Ayan, kaya magkaroon tayo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Ayan, So regardless kung ang time ng tulog nyo ay alas 8, alas 9, basta paggising nyo, energize kayo. Ayan. Diyan tumutulong sa atin ang Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na na-develop po ng mga dalubhasa, rehistrado po sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Kasi sa pag-aaral po napatunayan na ang sleep deficiency, puyat, stress, ang siyang mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya ang ginawa ho ng mga dalubhasa, dinivelop po ang Ultabayo bilang kauna-unahang postbiotic food supplement. Ayan, Kaya nga nire-recommend po ito ng mga doktor, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na o sa mga adult na kinakailangan pong labanan ang stresses at puyat. Ayan, Ang ginagawa po ng Ultabayo o ng postbiotic, pinalalakas po ang ating immune system. Inuutusan yung commander ng ating immune system na labanan ng mga sakit at impeksyon at inire-recommend po ng postbiotic sa ating system na magkaroon ng magandang tulog para magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Para mas maintindihan pa ho ang mga benefits ng Ultabayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Yung nagtatanong kay Dr. Ruby Cristobal kung ito ba'y nangangailangan pa ng prescription. Hindi po. Kasi ito ho naman ay food supplement. Ayan, Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng kaagapay. Yan po ang Ultabayo. Available sa lahat po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, partikular na sa Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas! Pinala naman ng Department of Foreign Affairs sa mga foreign national laban sa illegal passports. Ang babala ng DFA kasunod ng meeting ng Interagency Committee Against Passport Irregularities na pinamunuan ni Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Jesus Domingo at ni Assistant Secretary for Consular Affairs Adelio Angelito Cruz. Ang pulong ay diniluhan ng mga kinatawan mula sa Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, National Intelligence Coordinating Agency, National Bureau of Investigation, Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police. Nagbigay ng update sa meeting ang NBI kaugnay ng ilang dayuhang gumawa ng pandaraya para makakuha lamang ng Philippine passport. Ayon naman kay Domingo, kinakailangan ng masusing koordinasyon ng ICPI para sa agarang verifikasyon at cross-matching ng mga impormasyon sa PSA certificate at government-issued identification card na isa sa pinaka-importanteng hakbang para maiwasan ang pagkakaroon ng mga peking passport. Pinuri naman ni Senator Bongo ang Senado sa pagratipika ng Magna Carta of Filipino Seafarers na napapanahong regalo para ho sa mga OFW natin, lalong-lalo na sa mga mandaragat. Si Senator Go ang isa sa mga author at co-sponsor ng bill at nagbigay diin ng kahalagahan ng pagprotekto sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipino seafarers na tinaguriang unsung heroes ng maritime industry. Noong December 13, pinagtibay ng Senado ang bersyon ng Magna Carta of Filipino Seafarers sa Bicameral Conference Committee.
Layo ng batas na palakasin ang karapatan at kapakanan ng mga Pinoy seafarers. Ayon kay Senator Go bilang author ng Vital Bill, ipinagmamalaki niya ito at kumpiyansa siya na magbibigay ito ng magandang kinabukasan sa mga seafarers at sa mga pamilya ng ating mga mandaragat. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5 ng umaga. Siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, sa Asinggan. Ay, si Mayor Paul Batawil dyan po sa Lingayen. Kumusta ka na, Mayor, ha? Habol pa ho kayo. Pwede pa hong bumili ng tangerine chocolate para regalo ho ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na natin umaasa lamang ho sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. At nagpo-produce na ho sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, yung tangerine chocolate. Yung pong mga magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot ni Dr. Helen Tan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, meron ho silang dekalidad na mga kakao beans para mag-produce ng dekalidad world-class na tsokolate. Ang tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa ating kapwa Pilipino kundi ang mga Pilipino? Kaya tangkilikin ho natin ang gawing atin. Ako pagka natikman nyo ito, maniwala ho kayo. Wala ho sinabi yung mga made in Europe, made in US na tsokolate. Iba, oo. Talagang yung akma sa panlasang Pinoy. Tangerine chocolate, produkto po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, hindi lamang Pasko, dapat sa tuwi-tuwi na tinatangkilik natin ang gawang Pinipino o gawang Pinoy. Mga namamasadang jeep sa Kamanaba, marami pa rin sa kabila ng transport strike. Konti lang naman yata yung miyembro na ng grupong Manibela. Balikan natin si Edwin Duque, RH23. Edwin. Well, Angel, nagsapa rin ngayon yung mga namamasatang jeep dito sa bahagi ng Kamanaba kung saan itong Bonaventure, yung sentrong daanan papuntang EDSA. Maging yung mga galing naman ng Sangandaan tungkol biyaheng Pulo sa Valenzuela ay marami pa rin. May mga nakapanayan tayo kanina. Pagamat may umpisa ngayong araw yung transport strike ng grupong piston ng ibang grupo. Pero mag-ipon daw muna sila ng pangkain at mamaya kapag dumating na yung oras at magtawagan na, saka sila titigil. Kailangan daw muna ng oras yung mga sikura ng kanilang mga pamilya bago sila sumama. Meron namang iba na magtutuloy-tuloy at hindi sila sasama doon sa gawang malawakang strike ng grupong piston at Badadela. Nakarami na yan dito, yung malaking porsyento dito sa bagay ng Cabanaba. At naka-ready naman yung PNP, ay dito kay Police Colonel de la Cuesta kanina, kung ano yung dating format ng kanilang gawing seguridad para sa gagawing rally, lalo na dito sa Monumento Circle, ay ganoon pa rin yung kanilang ipapatupad. At yung mga lugar naman na inasa nila may mga patuloy pa rin na mamamasada ngayong araw, ay magpapakalat din ng kapulisan o pangbantayan at maiwasan yung pambubuli o kaya maaaring patigilin sila sa pamamasada. Nangako naman ngayon ng Malabon NGOs, naka-ready yung kanilang mga libreng sakay at yan ay nakapaikot ngayon sa Malabon City Hall, yung sakyan ng Malabon Disaster Risk Reduction Management at ang iba't ibang mga barangay, maging ang kanilang bus ay nakahanda na kung sakaling itutuloy at maapektuhan yung single pasada ay gagamitin niya para magkatid sundo sa mga kababayan natin, lalo na yung patungo rito sa iba't ibang bahagi ng Kamanaba. Yating update, wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin si Alex 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. O nga naman, magpapasko pagkatapos ala ka man lang panggastos para ho sa mga pambili ho ng mga chikiting nyo pang exchange gift sa mga party-party, ano ha? Biyahe mo na. Umanaw na ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez sa edad ng 76. Yan pa man, hindi binanggit ng kanyang pamilya dahilan ng kanyang pagpanaw. Nadiskubre si Rolando Valdez noong dekada 60 hanggang sa mamayagpag ang kanyang karir sa showbiz. Pinakahuling proyekto na kasama si Ronaldo Valdez ay ang serye ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo na Too Good to be True noong 2022 hanggang 2023 kung saan siya sumikat bilang si Lolo Sir. Nadiskubre ang sangkaterbang kidney stones mula sa isang babae na mahilig sa bubble tea at hindi umiinom ng tubig. Yun ang problema.
Kaya dapat talaga, kung umiinom tayo ng mga bubble tea, umiinom din ho tayo ng maraming tubig. Sa report ng Straits Times, sumalang sa surgery ang isang babae sa Taiwan. 20 years old lang pala ito. Si Xiao Yu, para alisin ang mahigit 300 kidney stones nito. Uminda ng pananakit sa likod at lagnat ang dalaga at lumitaw sa ultrasound nito na namamaga ang kanan niyang kidney. May laking 5 mm hanggang 2 cm ang kidney stones na nakuha sa dalaga. Sinlaki daw ito ng bala o kaya sinlaki ng mani o peanut. Karaniwang pangunahing dahilan ng kidney stones ang syempre genetics na mamana, ano ha? Chronic diseases at diet na sagana sa calcium at protein. Kaya ingat ha. Doon sa mga mahihilig sa mga bubble tea ha. 5 kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Summit ngayong araw. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, kabilang sa mga seselyuhan ng Pangulong BBM ang mga business bill at memoranda of understanding sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pagpapakita niya ito ng kumpiyansa ng Japan sa industriya ng negosyo sa bansa. Ganyan din seryoso ang kanilang intensyon at mga planong mamuhunan pa sa Pilipinas. Tumanggi na muna ang Trade Secretary na banggitin kung ano-anong sektor ang interesadong mamuhunan pa sa bansa. Higit naman sa 40 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga pulis sa isinagawang drug bypass operation sa Haniway, Iloilo. Naaresto sa operasyon si Miclin Acosta sa Sitio Sigasiga. Lupit ng pangalan ng barangay, ano ha? Sitio Sigasiga, Barangay Don Lutero Isa. Pero nakatakas ang kanyang kasama na si J. Mark Biare. Nabatid na nakipagtransaksyon si Acosta sa isang pusher buyer na bumili ng 26,000 na halaga ng shabu sa kanyang bahay. Dito na naghalughog ang mga pulis at narecover sa lugar ni Acosta ang 6 na kilo ng shabu at weighing scale. Lumalabas naman sa investigasyon na nagtatrabaho itong si Acosta para sa sindikatong may koneksyon sa isang inmate sa New Bilibid Prisons na nasa likod ng 20.4 million pesos na halaga ng shabu na nasamsam din sa Iloilo City noong November 9. Lupit, ano ha? Nasa loob ng Bilibid pero ganun pa rin kalakas yung negosyo. Para ho doon sa mga naghahanap pa ng bahay dito ho sa Metro Manila, huwag sayangin ang inyong 50,000 kung meron ho kayong 50,000 pesos na dagdag sa inyong bonus. 13th month pay. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. May mga natitira pang units sa GA Tower 2. Diyan po sa panulokan ng EDSA at Bonnie Avenue. Kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng 50,000 worth of appliances. Kaya parang hindi na kayo gumastos dahil napanalo, nabawi nyo rin kagad sa mga appliances. Ano ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan at makipag-ugnayan sa magdumayal sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencie, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto bago mag-ACS na umaga, 2,000 pasahero stranded sa Manila North Harbor Port dahil ito kay Kabayan. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy. Kuyang Angel, nasa 2,000 pasero tinatayang stranded sa Manila North Harbor Port. Ito dahil sa pasamantalang na pagsispende ng biyahe patungong Cebu, Cagayan at Bacolod sa Iloilo, dulot naman sa mga panahon, lagay ng panahon. Dahil dito, pasamantalang muna pinapapasok ang mga senior citizen, PWD, mga buntis at may mga dalang bata sa arrival area ng passenger terminal building upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Bukod dito, kasilado na muna ang mga biyahe ng mga barko sa mga lugar na maapektuhan ng papasok ng bagyong Kabayan. Ang mga stranded naman na pasero sa Port Management Office sa Agusan, Bacolod na binigyan ng makakain at inumin ng Philippine Ports Authority. So ito, pinapayuan ng PPA ang lahat ng apektado pasero na makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines bago pumunta sa mga pantalan para maiwasan na sila ay maabala. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Tisha Rich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagkabalita
tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, OFW na pinalaya na mula sa pagkakabihag ng grupong Hamas, ito yung si Jimmy Pacheco. Uuwi ng Pilipinas ngayong umaga. Kasama sa sasalubong si Idniel Parosa, RH52. Idniel. Good morning, Kuya Angel. Tamang-tama lang sa panahon ng Kapaskuhan, makauwi na ngayong araw sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na pinalaya sa pagkakabihag ng grupong Hamas na si Jimmy Pacheco. Pangunguna ni Pacheco ang pag-uwi ng iba pang kababayan ngayong umaga, tampok sa Paskong salubong sa bayan ng Department of Migrant Workers ayon sa DMW. Nakatakdang lumapag sa NAIA Terminal 1 si Pacheco pasado alas 8 ng umaga. Sakay siya at ang iba pang OFW ng Philippine Airlines Flight PR659. Bago ang inaasahang pagsalubong ng mga opisyal ng DMW sa pangunguna ni OIC Hans Leo Kakdak, maging Overseas Workers Welfare Administration. Hindi naman malinaw kung kapwa repatriates itong mga kasama ni Pacheco na matatanda ang isa sa dalawang bihag noon ng militante sa gera kontra Israel sa tulong ng ibang bansa na palayang caregiver, maging ang isa pang OFW na si Noraline Bobadilla sa hiwalay na insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Idniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Inuri naman ng Ban Toxics ang Food and Drug Administration sa pag-issue ng Advisory o Public Health Warning laban sa pagbili at paggamit ng hindi otorisadong Gori 24K Gold Beauty Cream. Inalerto ng Ban Toxics noong October 13 ang mga mamimili laban sa ibinibentang skin lightening products na kontaminado ng mercury na may dalang panganib sa kalusugan. Ang naturang produkto ay nabibili sa halagang 170 hanggang 200 pesos. Binigyan din pa ng watchdog o itong Ban Toxic na bilang bahagi ng kanilang Safe Cosmetic Campaign. Tiniyak nila ang patuloy na monitoring at reporting ng mga hindi otorisadong ibinibenta at mga hindi rehistradong skin lightening products na naglalaman ng mercury sa on-site at online market. Lain ang kanilang hakbang na protektahan ang kalusugan ng bawat individual, ganyan din ang kapaligiran laban sa exposure sa mercury. Ay, magandang umaga po sa Kapamilya Network. Nagpapasalamat po sa kanila ang DB Mart. Pero at least, di ba, nasingil ng 1.5B ang DB Mart. Paano po? Paalam na ho tayo. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Stephen Hawking. Ang sabi po ni Stephen Hawking, intelligence is the ability to adapt to change. Kaya kung hindi daw tayo marunong mag-adapt sa change, hindi para tayo intelligent. 2x2, susunod na dyan sa wall, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Maganda umaga, Pilipinas! -2 bago mag 2x2.